Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. So, be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give it a message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give it a message for collective. So, lumabas to. 10 of Swords reverse. Meron ka ditong Temperance reverse. 7 of Swords. Ace of Cups. King of Cups reverse. So, naka-reverse to ha. The World reverse. 8 of Cups. Queen of Cups. Meron 2 of Swords. The Ace of Cups reverse. The Hanged. Empress reverse. At the Page of Swords reverse. So, dito, no, meron ako nakikita dito na Gemini, Libra, Aquarius. Yan. Meron din dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Scorpio, Cancer, and Pisces. Merong Taurus. So, more ano to ha? Nakikitaan ko dito. More air sign and water sign. Malakas. Then, yung iba naman sa inyo, mga ilan-ilan lang ang Taurus energy. Okay? More air and water sign. Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. Meron akong nakikitang Taurus, yung iba sa inyo. At Aries, okay? So, meron din Sagittarius. Ayan, so start na tayo. So, dito sa Temperance. Meron kang person dito na hindi malinaw yung intention niya, ha? Kumbaga, siya yung klase ng tao na pabago-bago ng desisyon. Pero dito, no, hindi siya stable sa kanyang emosyon. Merong nangyari dito, para bang hindi siya balance ngayon. Ito lang nakikita ko. Hindi siya stable sa emotion niya. Kaya dito sa 10 of Swords doon, gusto niya makarecover sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Sa mga sakit or sa mga ending na nangyari sa inyo. Pero gusto niya yung bang tipo na gusto niyang makalimot sa lahat ng pain na naramdaman niya sa inyo. Gusto niya na matapos yun. Hindi siya totally okay. Kaya lang dito sa 7 of Swords, meron akong nakitang person na red flag. Marami siyang tinago. Hindi siya naging tapat dito. Alam mo yun, meron siyang mga strategy na hindi mo alam before. Okay? So, nakikitaan ko lang dito. Sa Ace of Cups reverse at itong si King of Cups reverse. Nakikitaan ko dito na sarado yung puso ng tao na to. Hindi siya ready magbigay ng totoong pag-ibig dito. Kaya dito sa 7 of Swords, red flag. Emotionally unstable dito or controlling. Pwedeng marunong siya magpakita ng feelings pero hindi totoo, hindi consistent. Malakas yung nostalgia ng tao nito sa 6 of Cups ha. Parang iniisip ka niya, merong connection sa past. May lambing, okay? Kumbaga, kapag naisip ka nito, gusto niya yung lambing, ganon. Yung totoo. Para bang pag naiisip ka niya, feeling ng tao na to na andyan ka pa rin ngayon, ganon. Para bang sariwa pa rin yung alaala. So, dito, no, meron kang person dito na, alam mo yun, yung tipo na
dito sa The Tower, iniiwasan niya yung ano eh, yung bang tipo na malaking pagbabago dito. Or pwede rin iniiwasan kanya dito yung confrontation, yung physical na mag-uusap kayo. Kasi ayaw nitong harapin yung katotohanan. Gusto naman niyang makawala dito sa sitwasyon dito sa 8 of Swords. Pero hindi siya no. Kumbaga gusto niya makawala sa sitwasyon pero hindi pa malinaw kung paano, ganun. Hindi niya alam kung paano ba gawin 'yun. Para bang ikaw, ang hirap mong pakawalan sa isip ng tao na 'to. Ito lang nakikita ko. So hindi halos lahat ha. Meron kasing mga tao na talagang mahirap maka-recover lalo-lalo na kapag nagi-guilty or kapag matindi yung pinagsamahan niyo. Alam mo yun, para bang hirap pakawalan ikaw, parang gano'n. So, kung gano'n yung pagsasama niyo ng tao na 'to sa mahabang panahon na talagang naging maganda yung turingan niyo before bago nangyari ang lahat ng kaguluhan sa inyo 'no. Para bang sariwa pa rin yung alaala ng magandang samahan niyo, gano'n. Excuse me po. So, nakikitaan ko rin dito 'no. Yung bang tipo na hindi tutuloy ang umalis dito sa 8 of Cups? Hindi siya ba makaalis, ganyan? Kahit ba dapat na siyang umalis or dapat nang mag-move on, hindi siya makaalis. Para bang ang hirap mong pakawalan, gano'n. Pero lumalabas dito sa The World Reverse ano, may unfinished business sa inyo, hindi pa tapos yung connection, okay? Ikaw to eh, si Queen of Cups dito. Malinis kasi yung intention mo, totoo kang tao, caring ka, ikaw yung pure energy sa connection na to ha. Baga, talagang binigay mo ng buo, ganun. Kaya lang dito, siya kasi yung undecided dito. Hindi kasi to makapag-desisyon ng maayos, ganyan. Kaya pagdating dito, wala nangyayaring clarity sa Ace of Swords. Para bang ano, wala siya kasinungalingan or hindi niya maamin yung totoo or hindi niya masabi yung totoo sa'yo. Kaya na-stuck siya dito sa dahangman eh. Na-stuck siya doon. Kaya ngayon hanggang observe lang siya. Nag-isip pero walang ginagawa, walang kilos, walang galaw. Kasi itong inyong to, no? Kasi nakikitaan ko dito, meron siyang issue sa giving love. Okay? Pwedeng hindi naging maganda yung kanyang background or pagdating sa pag-ibig, ano, pwedeng lumaki na hindi niya naramdaman yung totoong pagmamahal, kaya dala-dala pagtanda. So, nakikitaan ko lang dito, na-neglect to or pwedeng napabayaan ng kabataan, kaya kapag nagkakaroon ng relasyon, dala-dala niya. Okay? Nagkaroon to ng lack of effort or hindi kanya kayang, yung bang hindi kanya naalagaan ng maayos, ganun. Kasi pagdating sa Page of Swords, siya yung klase ng tao na immature. Okay? Immature siya sa communication, yung bang tipong pwede siyang nag-i-spy sa'yo, pwedeng nag-overthink, pero hindi diretsong nagsasalita sa'yo or hindi diretso na kinakausap ka dito, no? So, nakikitaan ko dito, hindi siya yung tipo na paligoy-ligoy siya, ganun. Kapag meron siyang gustong sabihin, hindi direct to the point, ganun. Kaya nangyayari dito, hindi nagiging malinis yung intention. Okay? Pero nakikitaan ko dito, may feelings pa rin naman to. Pero natatabunan kasi ng dishonesty, ganun. Kumbaga, pagdating sa kanyang emotion, very immature siya. Yung iba sa inyo nakikitaan ko dito, hindi mo ito kinatutuwa, yung ganitong attitude, yung ganitong pag-ugali ng person mo. Sa totoo lang, hindi ka talaga natutuwa. Kasi
Kahit may connection kayo before, ramdam mo yung kakulangan ng taong ito. Ramdam mo, para bang naghahanap ka ng clarity, sincerity, yung totoong action. Kasi pwedeng ikaw na lang lagi nag-e-effort, ganyan. Parang nauumay ka sa ganong routine. Kaya dito, no, hindi mo kinatutuwa kung bakit ganito yung pag-uugali ng person mo. Pero dito, no, yung truth ng person mo, gusto ka naman niya. Kaya lang, hindi kasi siya ready sa totoo at stable na connection. Okay? Para bang may trauma siya sa kanyang nakaraan kung bakit siya ganito pagdating sa connection, or pwede rin sa background niya hindi naging maganda yung kinalakihan. Okay? Kaya dala-dala niya hanggang ngayon. Yun, ito rin nakikita ko. Pero tingnan natin ano ba yung totoo niyang nararamdaman. So, hindi ko na siya babalasahin. Pick na lang ako dito. Yan. Kukuha lang tayo ng 5. Kung sinong, ano yung kanyang tunay bang nararamdaman sa'yo. Ilan na to? 4. Hanggang 5 lang tayo. Ano ba yung totoo niyang nararamdaman? Oh, lahat ay naka-reverse. So, tingnan natin. Lumabas ang damon ha. So, yung totoong nararamdaman niya dito sa Page of Pentacles reverse. Lahat naka-reverse eh. Sa totoo lang, may interest siya sa'yo. Pero, mababaw kasi. Yung bang hindi niya siniseryoso? Kumbaga, hindi kanya masyadong siniseryoso. Pero, andun yung interest, ano? Para bang gusto niya pero walang effort para lumago. Ganyan. Pero dito, no, naghihilom na naman tong tao na to sa mga matitinding nangyari sa inyo. Pwede kasing nasaktan din siya sa'yo. Okay, lalo-lalo nangyari sa inyo sa past. At ngayon, sinusubukan na lang niya maghilom or mag-moving on. Pero madalas, nakikitaan ko dito, may time na hindi to mapakali. Overthinking siya, restless, iniisip ka niya pero hindi siya makahanap ng peace. Kasi pwedeng matindi yung nagawa sa'yo kaya hanggang ngayon wala siyang kapayapaan about sa'yo. Pwedeng nagigilty na konsensya sa ginawa sa'yo. Pero itong person mo, takot siya sa confrontation. Takot siya sa katotohanan. Pwedeng iniisip niya baka masaktan lang siya ulit or ikaw yung maging cold sa kanya. May halong insecurity at depensa din para sa sarili niya. And itong last of quarter moon. Energy to ng let go. Ito lang nakikita ko. Pag-release. May part kasi dito na alam niya na may kailangan siyang bitawan. Or pwede ring tapusin. Pero hindi niya fully ginagawa. Ito lang nakikita ko. So, lumalabas, may feeling naman siya sa'yo. Pero halo-halo kasi, magulo. Magulo yung emotion ng tao na to. Nasasaktan siya dati. Kaya ngayon, very guarded siya. Hindi siya sigurado. Iniisip ka niya pero kulang sa action or direction. May part kasi sa kanya rito na na gusto niya mag-let go. Pero, hindi pa niya kaya ng tuluyan. Ganon. Alam naman niya na kailangan ng i-let go to. Pero, alam mo yung alaala mo kasi ang mabigat dito. So, hindi siya yung tipo na energy ng malinaw, na pagmamahal sa panahon ngayon, mas mangingibabaw yung healing or confusion o pwede rin pag-iwas kaysa sa paggawa ng mga hakbang na para sa'yo. Kasi itong person mo, sobrang nahihiya siya, sobrang guilty niya. Kumbaga, hindi niya alam kung paano kakaharapin. Kung makikita ka nito in person ngayon, hindi to makatingin sa yung mga mata. Ito lang nakikita ko. Kumbaga, hindi niya kayang titigan ka ng yung talagang eye-to-eye contact. Lalo-lalo na pag seryoso ka. Hindi to makatingin. Kasi, nilalaman siya ng hiya at guilt. Kaya itong tao na to, imbes na tumungo sa'yo, may takot. May takot siya sa mga tanong mo. Okay?
Ayan, ito lang nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.